Sama-sama po nating basahin ang Acts 26 verses 24 to 29. At nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay ulul. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulul." Datapwat sinabi ni Pablo, "Hindi ako ulul. Kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang naglilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka." At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano." At sinabi ni Pablo, "Loobin naman ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman. Tangi lamang sa mga tanikalang ito." Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita. Makakaupo na po tayo. Hello. Amen. Praise God. Kasama po natin ang Panginoon. Amen po? Amen. Through the Holy Spirit, God is here, and we thank the Lord for allowing us to come together as a church. Kanina kinakanta po natin yung Holy, 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 no, the Lord God Almighty. Hindi ko alam kung meron pa rin sa atin na parang nagtataka o parang hindi komportable na paulit-ulit natin kinakanta yung isang line sa ating pagpupuri sa Panginoon. Well, miski sa Bible School po, pinag-uusapan po ito kung dapat ba talaga na ulit-ulitin. Yung iba parang hindi komportable na ulit-ulitin, no? Kasi parang tagal naman, tumatagal lalo yung kanta. Pero pinarealize na akin ng Panginoon kanina habang kumakanta po tayo na ganun po yung ginagawa sa kalangitan. No? Paulit-ulit na sumasamba yung mga nilalang sa kalangitan na sinasabing banal, 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 ang Diyos ay banal. Ano po? At walang tigil po yung mga nilalang sa langit sa pagsamba. Araw-araw. Biro mo yun, no? Araw-araw, yun ang inaawit nila at pinupuri ang Diyos sa kanyang kabanalan. So, di pala masama, no, na tayo ay magpaulit-ulit sa ating In fact, di ba, pagka kumakanta tayo, minsan malayo yung damdamin natin, malayo yung isipan natin sa kinakanta natin, di ba? Kaya siguro, gusto ng Panginoon ulit-ulitin natin para habang inuulit-ulit po natin yun ay nagiging mas makabuluhan sa atin, no? Nagiging totoo na sa atin yung sinasabi po natin sapagkat sumasabay na yung ating espiritu doon sa ating sinasabi at binabanggit tungkol sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen po ba? So naintindihan na po natin, ha. So pagka tayo umaawit, wag tayong mabore, no? Ating iugnay yung ating espiritu sa pagsamba sa ating Panginoon upang maging meaningful sa atin ating pagsamba. Minsan kasi, syempre may dala-dala pa tayong mga problema sa ating mga sarili, di ba? Na parang yun ang ating iniisip, no? Pagka dumating yun sa inyo, ako, dumating din sa akin yun, ginagawa ko talaga agad, inililipat ko yung aking sarili, no? Dun sa dapat pagkalagyan ko ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen po? Okay. So, ang ating pong mensahe na maririnig mula sa banal na kasulatan, sa salita ng ating Panginoon, ay pinamagatan ko na man's response to the gospel according to Acts chapter 26, verses 24 to 29. Nasusubaybayan po natin, no, sa Book of Acts kung paano lumaganap ang gospel or ang mabuting balita sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea at sa Gentile world. At sa ating text ay pinapakita ng Panginoon Diyos sa atin ang maling tugon ng ilan
sa mga prominenteng tao sa panahon ni Paul sa pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak na si Jesus. Hindi gusto ng Diyos na tularan po natin yung mga maling tugon na yon, no? Yung wrong response dun po sa gospel na pinipreach po sa atin. Ang gusto ng Diyos ay maging tama ang tugon natin sa pakikinig ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Okay? Hindi lang ito yung tatalakayin natin sa teksto na ilang mga maling response, kundi minsan tayo rin sa pakikinig ng salita ng Diyos ay wala dun yung ating attention. Hindi yun magandang response. Ano po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Gat maaari ay we remain focused and attentive sa Word of God at pinagpipray natin na buksan ng Diyos ang ating puso. Kaya every time before we start preaching the Word ay nananalangin po tayo na Lord, buksan niyo po ang puso po namin. Nang sa gayon ay maunawaan namin ang inyong salita. So let's pray. Heavenly Father, we come before you, Panginoon, with humility in our hearts. We ask for forgiveness from our sins, Panginoon. Salamat po sapagkat kami bilang isang iglesia ay tinuturuan mong manalangin upang humingi ng tawad sa iyo. Even before we start the worship, Panginoon, ina-acknowledge namin ang aming sinfulness and we thank you for your grace and forgiveness, Panginoon, sa amin. Hindi po kayo nagsasawa na kami patawarin at hugasan sa aming karumihan. Salamat sapagkat sa iyong biyaya kami nakakaharap sa inyo at sa inyong kabanalan, Panginoon, kami ay nabubuhay, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. At dalangin po namin sa aming pag-aaral ng inyong salita na buksan niyo po aming puso, Panginoon. At tulungan niyo kaming maunawaan ang inyong mga salita upang sa gayon mabago kami, Panginoon, ang inyong mga salita at mamuhay kami ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po na ipapaunawa mo sa amin, Panginoon, ang tamang tugon po namin, Lord God, sa iyong gospel, sa mabuting balita na patuloy na pinipreach po sa amin, lalo na po sa mga bago pa lang na naintindihan ang mabuting balita, kung ano yung tamang tugon, Panginoon, na dapat naming gawin, Panginoon. Ito po ang ituro mo po sa amin, O God. Salamat po, Holy Spirit, for teaching us today. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Sa ating binasang talata ay makita po natin si Paul ay dinedepensahan pa rin niya po ang kanyang sarili. Ano po, at sa katapusan ng Book of Acts ay mananatili siyang bilanggo para sa Panginoon. Okay? Ito po ay panglimang depensa na po niya, no, sa harapan ng mga malalaking tao, no, or matataas na tao sa lipunan. Mula kay Commander Lysias, no, 2 beses po siyang dumipensa o dinipensahan ng kanyang sarili, at hanggang kay Governor Felix na at pinaltan po siya ni Governor Festus at sa harapan ni King Agrippa. At ang defense ni Paul at the same time ay opportunity niya para i-preach ang gospel. Ano po? Hindi lang po siya dumidepensa ng kanyang sarili, kundi pinipreach niya si Christ sa kanyang defense. At sinadya ng Diyos na maging bilanggo si Pablo, alang-alang na maipangaral ang kanyang pangalan at ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa hukuman ng mga hentil. Okay? Siguro mahirap kung ikaw yung tatawagin ng Diyos para maging bilanggo, di ba? At siguro tatakang iba, meron bang Diyos na gusto mabilanggo ang kanyang lingkod? Well, si Apostle Paul ay nabilanggo para sa Panginoon upang magamit niya at maipangaral ang kanyang salita sa mga hindi mananampalataya. Minsan natatakot po tayo sa mga plano ng Diyos sa atin sapagkat parang katulad ni Paul, no, na siya'y magdudusa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Pero si Paul ay hindi umurong, hindi po siya umayaw, hindi po siya tumanggi sa panawagan ng Diyos na siya'y maging bilanggo para sa kanya upang ipangaral ang kanyang, o maipangaral lang ang kanyang salita sa mga tao. Now, part ng proclamation ng gospel ni Apostle Paul ay nasa verses 22 hanggang 23. Basahin po natin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moses na kailangang magbata ang Kristo at siya'y ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo
at sa mga hentil. Ang pinapangaral ni Pablo ay siya ring pinapangaral po natin hanggang ngayon. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At bakit siya namatay? Dahil ito ang tanging paraan ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng taong makasalanan. Maalala po natin sa batas ng Diyos ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tayo ay nagkasala kaya ang hatol ng Diyos sa atin ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Sa biyaya ng Diyos ay gumawa siya ng paraan para sa ating kaligtasan. Sa lumang tipan ay pinag-utos ng Diyos na maghandog ang nagkasala ng inosenteng hayop, isang perfect sacrifice para patayin kapalit na nagkasala at mapatawad ang kanyang kasalanan. Sa bagong tipan ay sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus at pinakilala ni Juan si Jesus hindi lang bilang isang anak ng Diyos kundi bilang tupa ng Diyos. Si Jesus na tupa ng Diyos ang umako ng ating mga kasalanan at ang parusa ng kamatayan. Si Jesus ang naging minsang handog ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sinumang mananalig sa Kanya. At ang pinapanampalatayanan po nating tagapagligtas ay hindi na natili sa libingan. Si Jesus nating Panginoon ay nabuhay sa mga patay. At ang Kanyang pagkabuhay na maguli ay patotoo sa atin na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanyang anak upang makasama niya sa Kanyang kaharian magpakailanman. Palapakan po natin ating Panginoon. Pero ano po ang naging tugon ng mga prominenteng tao sa katotohanan ito na pinapangaral ni Apostle Paul ayon sa ating text? Ang response ni Festus and Agrippa sa defense or sa proclamation ni Paul ay insult and disbelief. Mali ang response ni Festus and Agrippa sa gospel na ipinahayag ni Apostle Paul. Talakayin po natin ang kanilang maling response. Una po ay ang insult. Sa verse po natin, sa verse 24, at ang magawa niyang gayon ang kanyang pagsanggalang or kanyang defense, ay sinabi ni Festo, malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpaulol. Paul, are you out of your mind? Your great learning is driving you out of your mind. It's driving you out. It's driving you crazy. No? Ang pinanggalingan po ng salitang yon ay mania, na ang ibig sabihin ay baliw ka na ba, Apostle Paul? Yung Tagalog translation po na ginamit po rito ay ulol, although yung word na ulol ay may ibang Greek word. Yun po ay moros, kung saan nanggaling ang salitang moron. Kaya naman sinabi ni Apostle Paul, we are fools for Christ's sake. Kami ay mga wala sa aming isipan, alang-alang kay Kristo na aming pinapangaral. Well, ang word na fool ay synonymous dun sa crazy, at ang mga salitang ito ay isang pang-iinsulto. That's why sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, inamin niya na naranasan niyang siya'y insultuhin dahil sa pangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pero bago ito maranasan ng mga alagad, bago nila maranasan sila insultuhin at usigin dahil kay Kristo, si Jesus na ating Panginoon ang unang nakaranas ng pang-iinsulto ng mga tao. Sa Matthew chapter 27 verses 27 to 31, si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio o sa headquarters at nagtipon ang buong batalyon sa paligid niya. Verse 28, hinubaran nila siya ng sinuotan ng isang balabal na pulang-pula.
Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niludluhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siyang pinanghampas sa ulo, at matapos kutsain, kanilang inilisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Bago pa tayo makaranas ng sakripisyo at paghihirap, ng pain sa ministry, ang Panginoong Yesus ang unang nagsakripisyo at kinutya, inusig, inalimura, ininsulto ng mga tao. Kaya naman sabi ng Panginoon sa John 15 verse 20, "Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo." Kaya dapat po na maging handa po tayo sa pain na ating pwedeng danasin sa ministry dulot ng ibang tao na uusig at manlalait at mag-iinsulto sa atin. Dito natin nakuha ang principle na ang pagsunod kay Jesus ay costly. Or ang pagsunod natin kay Jesus ay may kakambal na pagtitiis dahil sa mga pagsubok at pag-uusig ng mga hindi mananampalataya sa atin. Now, paano dinala ni Apostle Paul ang pang-iinsulto sa kanya ng mga tao? At tayo din naman, paano natin dadalhin ang pag-uusig at pag-iinsulto sa atin ng mga tao? 2 Corinthians chapter 12 verse 10, sabi ni Apostle Paul, "For the sake of Christ, then, I am content with insults." Wow, grabe po yun, no? Totoo kaya yun? Kontento si Apostle Paul sa pang-iinsulto sa kanya ng mga against sa ating Panginoong Jesus. Kaya ba natin yun? Na tayo maging kontento sa pang-iinsulto ng mga tao sa atin. Tayo po, iba po, no? Pagka tayo iniinsulto, tayo nagagalit, at tayo naghihiganti at gumagawa ng paraan para makapanakit sa iba na tayo ay iniinsulto. Alam niyo po kung ano ibig sabihin po sa akin ito na pinakita ni Apostle Paul? Na siya ay kontento doon sa mga insulto at mga hardships and persecutions sa kanyang buhay. Ibig sabihin po sa akin ito na hindi nagtatanim si Apostle Paul ng galit sa mga nag-iinsulto sa kanya. Amen po? Bakit hindi kailangan magtanim ng galit si Apostle Paul sa mga umuusig sa kanya, sa mga nag-iinsulto sa kanya? Dahil nakakaranas po si Apostle Paul ng comfort mula sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 23 verse 11, kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob." Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma. Naranasan ni Apostle Paul ang comfort mula sa ating Panginoon kaya hindi niya kailangang magalit, magrebelde, o magiganti sa mga taong nangiinsulto sa Kanya. Ikaw ba iniinsulto ng iba dahil sa iyong pananampalataya? Find comfort in our Lord Jesus Christ. Find comfort in God's promises. Sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verses 11 to 12, "Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang
nauna sa inyo. In other words, siguro kaya yung iba ay higanti, kaya yung iba ay lumalaban sa mga taong nangiinsulto sa kanila ay dahil wala silang nakikitang comfort or maaring hindi nila namamalayan ang comfort ng Diyos sa kanila. Ano ang response ni Paul sa pag-iinsulto ni Governor Festus? Sa Acts chapter 6 verse 26 verse 25, Paul said, "I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words." So ano po yung pinakitang response ni Apostle Paul sa pang-iinsulto ni Festus? Paul reasoned out with respect. Ipinakita niya ang pagrespeto sa isang tao na nang-insulto sa kanya by saying, "Most excellent Festus," kagalang-galang na Festus. In other words, tinuturuan po tayo ng Panginoon sa mga sandaling ito na respetuhin natin sino man ang nang-iinsulto sa atin. Kaya sa palagay ko ay meron tayong kailangang i-correct na principle. Siguro pwede natin sabihin ito ay worldly principle. Sapagkat ang sabi ng iba, ang re-respetuhin ko lang ay yung mga karapat-dapat respetuhin. Hello? Yun ba yung tamang prinsipyo? Ang re-respetuhin ko lang ay yung mga rumerespeto sa akin, yung mga marunong rumespeto. Doon pa lang sa tunog ay parang meron ng pag-iigantin, di ba? Ang re-respetuhin ko lang ay yung mga marunong magrespeto. Pero iba ang pananaw ni Apostle Paul. Nirespeto niya pati ang nangiinsulto sa kanya. Anong sinasabi ni Apostle Peter po dito? Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon or masters, hindi lamang ang mga mababait, kundi ang mga malulupit. Kaya po yung pananampalatayang Kristiyano ay radical. Kakaiba. We are making a difference for Jesus Christ, sapagkat iba ang pananaw na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, iba ang pananaw ng isang matuwid kaysa isang makamundo. Nire-respeto natin kahit yung mga hindi karespe-respeto. Amen po? Ginawa ni Paul ang instruction ni Peter tungkol sa pagrespeto sa kanino mang tao. Handa mo bang respetuhin ang sino mang iniinsulto ka dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo? Handa mo bang respetuhin ang sino mang kontra sa iyong paniniwala? Handa mo bang respetuhin ang sino mang pinupuna ang mali mo alang-alang na ikaw ay magsisi at magbalik loob sa Diyos? Handa mo bang respetuhin kahit ang mga taong nakagawa sa iyo ng mali? Nirerespeto mo ba ang mas matanda sa iyo? Nirerespeto mo ba ang mas bata sa iyo? It is God's will that we respect everyone, kahit na yung mga taong pinagwiwikaan tayo ng masama. Amen po? Another response ni Festus and Agrippa sa defense and proclamation ni Apostle Paul ay disbelief. Sa Acts chapter 2 verse 26 verse 28, at sinabi ni King Agrippa kay Pablo, "Sa kakaunting paghihikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano?" So ayaw niya maging Kristiyano. Or ayaw niyang agad maging Kristiyano.
Bakit hindi? No? Pwede kong sagutin si King Agrippa na bakit hindi? No? Sapagkat sa isang sandali lang habang nagbabasa sa biyahe ang isang eunuch, si Philip ay inutusan ng Holy Spirit na lapitan siya para ipaliwanag ang mabuting balita, at sa kaunting panahon ang taong yun ay naniwala at nagpabautismo. Kaya ano ang sagot ni Paul sa sinabi ni King Agrippa? Loobin nawa ng Diyos na sa kakaunting paghihikayat o sa marami man ay hindi lang ikaw, kundi pati lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging tulad ko na Kristiyano, maliban lang sa mga tanikalang ito. In other words, sinasabi ni Pablo ay kahit kaunting oras o maraming oras, gusto kitang makakilala sa Panginoon. Kaya naman merong natutunan po ako dito na principle sa evangelism. Mahaba o maiksing panahon, ang mahalaga ay maunawaan ng tao ang kanyang kasalanan, ang parusa ng kamatayan, at ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Amen po? To be honest po, nag-struggle po ako sa sinabi ng teacher ko dito lang, tungkol din po sa easy believism. Alam niyo easy believism? Lumabas ito sapagkat ginagawa natin na pinapangaral yung salita ng Diyos sa sobrang ikli, no, na paliwanag, at parang pagtapos nating ipaliwanag ang gospel sa maikling oras, mga 15 minutes, at tapos siya ay nag-pray ng sinner's prayer, ay parang halos sabihin po natin sa kanya na siya ligtas na, di ba? So parang napaisip ako doon na posible kaya na ganun yung ginagawa natin, na parang sobrang ikli ng paliwanag natin na hindi niya halos naintindihan ang kanyang ginawa, no? At sinasabi natin na siya ligtas na. Well, sinagot ng text na ito yung katanungan kong ito, sapagkat sabi ni Apostle Paul, sa kakaunting paghihikayat o sa marami, hindi lang ikaw, kundi pati ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad ko. Ako po ay nabahagi na ng mabuting balita sa University Baptist Church sa tapat ng aming school nung kayo nag-aaral ng kolehiyo. At pinreach sa akin yung gospel in a matter of 20 to 30 minutes, no? Naalala ko nang sinare sa akin ay yung bridge illustration. At sa maiksing time na yun ay naintindihan ko ang aking kasalanan at ang pangangailangan ko ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi nila ako pinabayaan na hindi maintindihan ang iba pang katotohanan tungkol sa Panginoon. At mahigit isang buwan din nila akong tinuruan ng mga follow-up lessons. Ito yung isang halimbawa ng maikling paraan ng pagbabahagi natin ng mabuting balita. Ito ay tinatawag na the bridge, di ba? Sapagkat si Jesus ang naging daan, ang naging tulay upang tayo makalapit sa Ama. Sapagkat ang Diyos ay nais tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, subalit dahil sa ating kasalanan, tayo ay dapat mamatay, magdusa, at kung hindi tayo ililigtas ng Diyos, ay hindi tayo maliligtas. Kaya't pinadala niya ang kanyang bugto na anak na si Jesus bilang solusyon sa ating problema, at ang tugon na hinihingi sa atin ng Diyos ay manampalataya sa ginawang pagdiligtas ng ating Panginoon sa atin. Yung iba na hindi naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas, ang nagiging tagapagligtas nila ay ang kanilang sarili. So, ito po, no? Simpleng-simple lang po yung paliwanag po sa akin. In a matter of 30 minutes ay naintindihan ko na ako'y makasalanan.
Kailangan ko ang Panginoong Yesus para sa aking kapatawaran at kailangan ko ang Panginoong Yesus para sa aking kaligtasan. Kailangan ko siyang paghariin sa aking buhay, tanggapin siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Now, tungkol sa sinner's prayer, nakausap ko yung kauna-unang presidente ng Philippine Baptist Theological Seminary, si Dr. Saure. Nung last year pa po yun na Light Walker din, Bible Conference. Pinag-usapan namin ng isa kong classmate na ngayon ay professor na doon po sa Asia Graduate School, no? Graduate School ng seminary. At sapagkat merong iba na parang pinupulaan yung sinner's prayer. Kaya may mga panahon na nag-struggle ako na ano ba talaga, dapat ba natin ba na ituro sa mga tao yung sinner's prayer upang mag-pray sila ng pagsisisit pananalig sa Panginoon? Well, ang sabi ni Dr. Saure, para sa akin, okay yon kung sila yung magpe-pray. Or sa kanilang prayer, manggagaling yung pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat yun ang tamang tugon ng tao sa mabuting balita na siya'y humarap sa Diyos na may papakumbaba at aminin ang kanyang kasalanan at humingi ng tawad sa harapan ng Diyos at tanggapin si Jesus sa kanyang puso upang maging hari at tagapagligtas sapagkat siya ang tanging makapagliligtas sa atin. At para masiguradong naintindihan ng isang believer ang gospel, dapat po nating ituro sa kanya ang mga follow-up lessons na kailangan niya maintindihan tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa magandang layunin ng Panginoon sa atin upang tayo'y mapa sa Kanya magpakailanman. Kaya naman sa ating lessons, no, bago natin iwan ang isang binahaginan po natin ng gospel, tinuturo po natin sa Kanya ang iba pang mga katotohanan upang siya itumatag at lumalim sa Kanyang pangunawa sa mabuting balita ng kaharian o ng kaligtasan buhat sa ating Panginoon. Ano po? Tinuturo po natin sa kanila ang kahalagahan ng Biblia na ito ay inspired ng Diyos no, upang kanilang paniwalaan ang salitang at mga pangakong binabanggit sa banal na kasulatan. Pinapaliwanag po natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa paraang may intindihan po nila ang kabutihan at biyaya ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat ng makasalanan. Pinapaliwanag po natin sa kanila kung paano basahin ang Bible sapagkat merong mga nagbabasa ng Bible na hindi alam kung paano basahin ang Bible or nami-misinterpret ang pagbabasa ng Bible. Pinapaliwanag po natin sa kanila ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at ito'y nangangailangan na tayo ipanganak na muli or ma-born again. Sapagkat sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Pinapaliwanag po natin sa isang bagong mananampalataya ang tungkol sa kaharian ng Diyos at kung kailan tayo nagkaroon ng kaligtasan buhat sa ating Panginoong Jesus. At ang panghuli ay ang katiyakan ng kaligtasan na ina-assure sa atin ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Mula rito ay nais kong tawagin si Sister Libay upang magkwento sa atin kung paano nakakatulong sa kanya yung paulit-ulit na pagtuturo ng ating discipleship lessons. Ano po? Marami po silang Bible study na kino-conduct over the week. At I believe merong siyang pwedeng ikwento sa atin na makapag-encourage sa atin kung ano yung benefits ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Sister Levi? Magandang umaga po, no? So, gusto ko lang pong i-share yung naging benefits ng pagtuturo ng disciple lesson namin. So, praise God, kasi sa tagal-tagal kong mananampalataya, hindi ako nakaranas mag-share ng basta naiintindihan ko, pero hindi ako nakaranas ng
mag-share na tuloy-tuloy, no? So praise God, ginamit si Pastor Joby ng Panginoon na magbigay ng materials, church resources po na matatagpuan po natin sa pamilyang Kristiyano. So yun po ay aming iniisa-isa. So kapag binabasa ko po, pag halimbawa po, siyempre ako muna, bago ako magturo, aaralin ko po iyon. And then, after na maaralan, siyempre, hindi pa rin talaga sumisiksik sa isip ko, ano. So, talagang nagpapasalamat ako kay Lord dahil itong church resources nito ay napaka-halagang bagay. Kasi ito, andito na eh. Dito ako natutong mag-share, magturo ng Word of God dahil meron akong, gabay na tunay po na talagang totoo dahil sa scripture po nanggaling ito. So talaga pong pinapaniwalaan ko, talagang naka-align tayo. Huwag kayong magsisisi, talagang naka-align tayo sa totoong totoong natin, yung religion, ganon. And then nakakatuwa po dahil ako po ay isa sa mga kananayan na nagagamit po para doon, ano? So hanggang sa kami po ay dumami, ayan. Yung amin pong napakasarap ng pakiramdam kapag tayo po ay nag-share ng gospel. Noon dati nahihiya ako pero ngayon ako po ay naghahanap na. Ako po ay nag-iisip po kami, naku, matatapos na yung ating disciple lesson natin. Sino naman kaya ang ating pupuntahan, yung mag-o-open, pag-pray natin, kung sino yung tahanan na mag-o-open para pag-aralan ng salita. Doon sama-sama kami nag-aaral kasi ang pinakamahalaga sa lahat, yung halimbawa, meron po kaming tinuturuan, hindi lang po kami basta nagtuturo. Dahil sa tinuturo namin yon, unti-unti po talagang bumubuka sa isipan namin at unti-unti din namin naiipamuhay namin sa buhay namin. Yun po yung nasusulat doon po sa materials na yon. Kasi hindi po tayo basta nagtuturo dito Hindi to basta buka lang ng bibig, bla 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 bla. Hindi po. Kasi dapat po, pag tayo nagtuturo, talagang andoon yung passion mo po na ibigay sa kanya yung ipaliwanag sa kanya kung gaano kahalaga ang kaligtasan para sa buhay nila. No? Unang nga po, dapat ang makaalam nito yung mahal po natin sa buhay. No? Di po ba? Yun ang dapat priority natin. Dahil hindi naman yan instant click, makukuha mo agad. Hindi po. So, dadaan po yan sa panalangin. So, kaya nga po tayo ay sama-samang nagpapanalangin dahil sino po kaya mag-o-open ng Bible study. So, praise God po. Isa po ako sa nagagamit ng mga kananayan na kapag may naisip po kami, nag-a-agree. So, yun, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung aming Bible study. Pero minsan, meron naman po akong na sasabihan kasi tayo una pa lang, hindi naman agad tayo mag-share ng Word of God Siyempre, dapat andyan yung paano muna natin. Sama, hindi naman fake yung pakikisama ko Totoo yun, dahil mahal kita. Ang sabi nga dito, love God, love one another, and make disciple. Napakalinaw po niyan. Hindi katulad noong sinasaulo na napakahaba. Parang ako'y hindi ko masaulo yung mahabang yon, yung mission vision, nung kami po ay nasa BCFI. So, praise God, may ginamit si Lord na pasimplihin to, no? Dito na lang kitang-kita natin, love God, love one another, and make disciple. Diyan pa lang, maaano na natin yan, mararamdaman na natin. Ngayon, kung di natin mahal si Lord, paano pa natin magagampanan yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, no? Praise God po, andyan po yung mga kananayan na sumusuporta, no? Mahalaga din po yung suporta. Hindi lang po basta nag-iisa, wala po akong magagawa Si Lord, kung ako'y nag-iisa, wala So, dapat talaga si Lord, and then may mga kasama din tayo, no? Isa yan sa pinakamahalaga na nag-encourage sa akin na sama-sama tayo kasi pag tayo ay naghiwalay, isa na lang, di ba? So, sa akin, nahiyak ako. Praise God dahil meron akong mga kaibigan ngayon
nararamdaman ko rin sa kanila na na-disciple namin, nararamdaman ko din ang pag-ibig nila sa akin. Hindi lang po ako umiibig sa kanila. Nararamdaman ko din po yung pag-ibig nila sa akin. Hindi po ako nag-iisa. Totoo po ito. Totoo po itong sinasabi ko. Hindi ko po talagang pinagpapasalamat ko sa Lord na sila ay nakilala ko. Nakilala ko sila dahil malimit po ako'y nag-iisa din lang sa bahay namin. Yung asawa ko po ay nasa abroad. Ngayon po andyan, kaya lang busy. Mga anak ko po ay busy. Andyan sila yung aking dinidisciple, aming dinadisciple. Unti-unti po kami dumadami. So, praise God po doon. At salamat din po sa church resources na ibinigay ni Pastor dahil doon kumikilos po ang Panginoon para ang bawat isa sa amin. Minsan nga pag wala kaming dinidisciple, na ano kami, na may busy. Nag-iisip po ako, mga pinaisip ni Lord sa akin na, tanungin mo si ganito, baka pwede ngayon. Iyan natin, iswap natin. Iswap natin. So, praise God, tinutugon po ni Lord na, kapag po nag-pray ako na sana pumayag na iswap. Kasi parang ang passion ko po na, Lunes, Martes, Lunes, pag nawalan po, hindi, iyan natin. Martes, gawin nating Martes. Parang ganon. Parang ang galing din ni Lord na ina-align din naman kami. Ina-allow ni Lord na kami ay magkaroon. Para po bang hindi ako sa isang araw pag wala kami bina-Bible study, hindi po ako kontento. Yun po yung passion ko. So praise God po. Salamat sa mga women's. So, napakadali naman po. Kung mahal nyo po ang isang tao, kung mahal nyo si Lord, sundin po natin yung kanyang pinagagawa. And then, kung mahal din po natin yung ating kapwa, kung sino man po, sharean po natin. Andyan na po yung materials, andyan na po yung resources. Pag-aaralan po natin, bubuksan lang natin, napakadali lalo ngayon. Ang gadget po, naka-installed na po sa cellphone natin. So, basahin lang po na yun po, makakapag-share na po tayo. So, in-encourage ko po ang lahat na hindi lang po kami. Alam ko po, nung una po talagang nahihiya ako. So, andyan na po yung materials na kalatag na i-execution na lang po ang kulang. Sa Diyos ang papuri dahil, praise God, may mga nadadagdagan na po tayo ngayon. Amen, praise God. Sa palagay ko, ang pinakamahalaga doon ay yung resulta ng pangangaral ng salita ng Diyos na kung saan binabago ng Diyos ang buhay ng mga naniniwala sa Kanya. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon po. Of course, ewan ko kung na-emphasize ni Ate Levi, no, na sa paulit-ulit mong pagtuturo, lalo kang lumalalim, no, sa salita ng Diyos at naiintindihan ng mabuti ang kanyang mabuting balita. No? Si Jeremy, ganoon din yung patatuan niya dati na nung nasa Campus Crusade for Christ siya, sineshare niya yung gospel. Mas lalong nai-ingrain sa kanya, mas lalong niya naiintindihan ang gospel at lalong tumitibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Now, sa narrative ni Lucas ay walang record na si Festus and Agrippa ay nanalig sa ating Panginoong Hesus. So, ang naging tugon nila at iba pang mga nakikinig kay Apostle Paul ay disbelief. O sinayang nila ang pagkakataon na binigay sa kanila ng Diyos upang ipahayag nila ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa kanilang kaligtasan. Well, meron ako mga naispakita na posibleng rason sa mga hindi agad naniniwala sa ating Panginoong Hesus sa pangangaral ng kanyang mabuting balita. Una po ay yung unanswered questions. Kaya po yung iba ay hindi agad tumutugon ng may pananampalataya sa Panginoon sapagkat hindi natin nasasagot ng tama o ng maayos o ng appropriate, no, yung mga tanong nila, no, tungkol sa Panginoon Diyos, tungkol sa kaligtasan. Well,
sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kaya naman sinasabi ni Apostol Pedro po sa atin, sa mga mananampalataya kasama po tayo, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So, dapat maging handa po tayo para po yung mga tao na binabahaginan po natin o kung saan pinapayag po natin ang mabuting balita ay tumugon ng may pananampalataya sa Panginoon. Okay, hindi man natin masagot lahat, pero at least bumalik tayo or mag-usap-usap tayo as a church kung ano yung mga tanong nila na hindi mo masagot at balikan sila at sagutin sa kanila ang mga katanungang yun. Pangalawa na posibleng dahilan kung bakit hindi agad naniniwala ang iba sa gospel ay yung fear of leaving behind old beliefs. Natatakot sila na iwanan yung dati nilang pananampalataya sapagkat yun ang kanilang kinagisnan at posibleng dahil mayroong magagalit sa mga kamag-anak na kung iwanan ko ang aking relihiyon ay itatakwil nila ako o kaya'y magagalit sila sa akin. Well, ano yung sabi ni Apostle Paul dito? Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Okay? So in other words, kung yun naman ating paniniwala ay hindi ayon sa katotohanan sa Scripture ay bakit hindi natin ito iwan? No? Sapagkat hindi ito tugma sa tinuturo ng banal na kasulatan, alang-alang na lumalim tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus at sa Kanya ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Pangatlo na dahilan kung bakit hindi naniniwala ang iba kaagad sa gospel ay dahil dun sa fear of persecution, knowing that yung mga Kristiyano ay prone dun sa persecution. Na po? Sa panahon nila Apostle Paul, kapag ka ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay agad identified na dapat or ikaw ay kasama doon sa mga pine-persecute during their time. So, mahirap mag-decide agad doon sa panahon nila na pine-persecute ang mga Christians, no? Halimbawa, kung ikaw ay nasa mga panahong yon na alam mo na mga Kristiyano ay pine-persecute at merong nagsishare sa iyo ng gospel o pinroclaim sa iyo ang gospel at inihimo ka na manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ganong alam mo, no, na gayong alam mo na pine-persecute ang mga Christians, well, siguro mag-struggle ka din na tanggapin si Jesus sapagkat ikaw ay isa sa mga ipe-persecute during that time. Pero ang sabi ng Panginoon dito po sa bagay na ito, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. At gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So, kahit i-persecute po tayo, bakit hindi? Sapagkat alam natin ito'y isang pribilehyo at patunay na tayo na kay Kristo at kung gayoy malaki ang gantimpala po natin sa langit. Pang-apat na dahilan kung bakit ang iba ay hindi agad naniniwala sa gospel ay dahil dun sa fear of leaving behind sins and the pleasure they give. No? Natatakot ang iba na baka pag ako'y nagsuko na ng aking buhay sa Panginoon, kapag ako'y sumampalataya na kay Kristo at nire-require niya sa akin ang kabanalan, ay maiwasan ko na o maibabitawan ko ng kasalanan at mga luho sa buhay at ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasiyahan sa mundong ito. Natatakot ang iba na iwanan ng kanilang masamang bisyo. Natatakot ang iba na iwanan ng illicit sex, ang sugal na nagbibigay sa kanila ng kayamanan at iba pang mga kamunduhan sa buhay. Bakit sila natatakot na iwan ang mga ito? Dahil may dulot itong panandaliang sarap at ligaya sa kanila. So anong sabi ng Panginoong Yesus dito? What does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Anong silbi kung
makuha ko man ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, iniya't ang aking kaluluwa ay mapapahamak. Panghuling dahilan kung bakit ang iba ay hindi agad sumasampalataya sa Panginoon ay dahil sila ay nabulag na sa katotohanan. Hindi naniniwalang iba kay Jesus dahil mula dun sa 1 to 4 ay tumigas ang kanilang puso. No? Hindi natanong ang kanilang questions, hindi nila maiwan ang kanilang old beliefs, takot sila sa persecution at hindi nila kayang bitawan ang kasalanan at mga kaligayahang dulot ng kasalanan. So tumigas ang kanilang puso at sila ay nabulag sa katotohanan. Anong sabi ng banal na kasulatan dito? Sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Yung mga tao na hindi kayang bitawan ng kanilang kasalanan, yung mga tao na hindi kayang bitawan ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng pleasure ay nasa kapangyarihan ni Satanas. At nais ng Diyos na sila ay mahango sa kamay ng kaaway at nangangailangan ito ng isang mangangaral, ng isang Bible study leader na magpapaliwanag sa mga tao ng kanyang katotohanan, ng kanyang salita, ng kaligtasan upang ang tao'y mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So in closing, ang disbelief ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Ano po mga kapatid? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ano po? Kahit po sa simpleng paraan ng pananalig katulad ng sakit at karamdaman, di ba? Minsan mas may tiwala tayo sa gamot kaysa panalangin. Ano po? Pagka may sakit tayo, pumupunta po tayo ng ospital. Pero pagka may sakit tayo, nakakalimutan natin magsimba. Di ba? Sino ba ang manggagamot? Ang totoong manggagamot, di ba't ang Diyos? Kung nagagawa nating pumunta ng ospital, bakit hindi natin nagagawang pumunta sa simbahan upang manalig sa ating Panginoon para sa ating kagalingan? Amen po? So hindi kinalulugdan ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pangalawa, ang disbelief ay kasalanang walang kapatawaran. Sabi ni Apostle John, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya o sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. You see, ang pananampalataya ang susi sa ating kaligtasan. Ang sino mang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Hindi sila hinatulan dahil sila ay gumawa ng mabuti, kundi dahil sila ay hindi sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya naman, para maligtas, ang isang makasalanan ay kailangang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, magsisi sa kanyang mga kasalanan, at manalig sa ating Panginoong Jesus. Again, sa John 3:18, sabi ni Apostle John, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Wala nang paghatol sa sinumang na kay Kristo Jesus, sa sinumang nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na nagtatanong sa kanya kung ano ang kanilang gagawin, gayong nalaman nilang pinapatay nila ang kanilang tagapagligtas na si Jesus. Sabi sa kanila ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lang kapatawaran ng nais ng Diyos na pagkaloob sa atin. Tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu ng Diyos kung tayo ay magsisisi at mananalig kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
At kung tumahan sa atin ng banal na Espiritu, siya rin naman ang magbibigay sa atin ng patotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, at kung gayoy makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalawalhati namang kasama niya. Romans chapter 8 verses 16 to 17. Let's all stand up. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. The Holy Spirit is here. Masaya ang Diyos na makita ka sa araw na ito. At sa araw na ito ay narinig natin ang kanyang mensahe. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang dapat na tugon ng tao sa kanyang mabuting balita na pinapahayag sa atin. Kung minsan nagawa nating insultuhin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mangangaral ng Diyos, hihingi natin ng tawad din sa Panginoon. Kung minsan tayo ay tumugon ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya at magsisi, tumingi ng tawad at ibuhos ang ating pananampalataya sa Kanya. Magtiwala tayo sa Panginoon para sa ating karamdaman, magtiwala tayo sa Panginoon para sa ating pangangailangan, magtiwala tayo sa Panginoon para sa ating kaligtasan, sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sinugo ng Diyos ang Kanyang anak upang maging tagapagligtas natin at upang sa Kanyang kamatayan tayo ay mabuhay. Siya ang naging kapalit natin sa krus upang sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa Niyang pagdiligtas sa atin. Kaya naman, kung hindi mo pa sinusuko ng totoo sa iyong sarili, ang iyong buhay, itong tamang panahon para lumapit ka sa Diyos at magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan at paghariin ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. Tanggapin Siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ikaw mismo ang manalangin sa Diyos. Ikaw mismo ang humarap sa Diyos at magpakumbaba sa Kanyang harapan at humingi ng tawad at tanggapin si Jesus na Kanyang anak bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Paghariin mo ang Panginoon sa iyong buhay. At pinapangako ng banal na kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang tumanggap sa Kanyang anak, naniwala sa Kanyang pangalan, naniwala na Siya ang Mesaya, ang Panginoon at tagapagligtas, ang ating Savior, God and King, then tototohanin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Papatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan, pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, tatawagin Kanyang anak, tatahanan ng Kanyang Espiritu, upang ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa iyo sa lahat ng katotohanan at patuloy na maghugas sa iyong mga kasalanan tuwing ikaw ay nagkakasala. Kung ikaw ay lalapit at ipapahayag sa Kanya ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na huhugasan ka at papatawarin sa lahat ng iyong kalikuan, sa lahat ng iyong karumihan. Sa pagsisihan mo, talikdan ng iyong mga kasalanan at magbalik loob ka sa ating Diyos at paghariin Siya sa iyong buhay. Panginoon, nalalaman mo po at nababatid ang puso ng bawat isa sa amin. Alam niyo po kung sino sa amin ang totoong dumudulog sa iyo. Kung sino po ang totoong humaharap sa iyo na may pagpakumbaba at nagsisisi, humihingi ng tawad sa iyo at nais na tanggapin ka sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinutugon mo po ang panalangin namin mga puso at pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyong harapan, ang kapatawaran at ang kaligtasang pangako mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. So pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong biyaya,
sa iyong pag-ibig, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon at binibigyan ng pagkakataong patuloy na kami ay humarap sa inyo ng may pagpapakumbaba at pagsisisi at pinapatawad kami sa aming makasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat minsan sa amin na matagal na sa pananampalataya, minsan sa buhay po namin ay naintindihan po namin ang gospel. Naintindihan po namin na kami makasalanan. Naintindihan po namin na kailangan po namin kayo para sa aming kaligtasan, Panginoong Yesus. At buhat nang nagsisi kami at tinanggap ka sa aming puso bilang aming Panginoon tagapagligtas, ay naranasan namin sa aming puso ang iyong pagbabago. Ramdam namin ang iyong pagkapatawad. Ramdam namin ang iyong pagkilos sa aming buhay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At alam po namin na tinatahanan na po kami ng banal na Espiritu. Sapagkat naririnig po namin ang kanyang tinig sa tuwing kami nasa harap ng tukso ng kasalanan. Sinasaway kami ng banal na Espiritu at tinuturo ang sumunod sa inyong kalooban. Ginagabayan niya kami sa lahat ng katotohanan upang lakaran namin ito at nang sa gayon makasunod kami sa inyong kalooban. Salamat, banal na Espiritu, sa iyong pagkilos po sa amin. At patuloy mo kami convict sa aming makasalanan. Patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng katotohanan. At dalangin po namin ang kapuspusan ng inyong Santong Espiritu sa aming mga buhay. Dalangin po namin na kami punuin nyo ng inyong presensya, punuin nyo ng inyong pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili, upang sa gayon sa bawat tukso na aming kinakaharap, sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, Panginoon, ay magtagumpay kami dahil sa iyong pagpapalakas sa amin. Panginoon, inaalala din po namin, Lord, sa mga sandaling ito, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Lord, we pray, we continue to pray for them, Lord, for your grace, for your healing upon them in Jesus' name. Sino man sa atin ngayon na may karamdaman, pwede mong hawakan ang bahagi ng iyong katawan na may sakit at manampalataya ka sa Panginoon, tumiling sa Kanya ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, inahawakan po namin ang bahagi ng aming katawan na may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus kami naniniwala sa iyong kapangyarihan. Lord, we pray for your healing touch even today in Jesus' name. Thank you for your healing, Lord Jesus. Sa mga ilan sa amin nangangailangan materially, Lord, we continue to put our trust in you, believing that you are our Father in heaven who takes good care of us. You are a good Father to us, Panginoon. Salamat sa mga panahon na kami hindi mo pinabayaan. Tinugunan sa aming mga pangangailangan, tumaasang patuloy sa inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya naman turuan nyo kami na unahin palagi ang iyong kaharian. Unahin palagi ang iyong katwiran upang dumaloy sa amin ang pagpapalang material na kailangan namin sa buhay. Dalangin namin at pinagpapasalamat sa iyo ang may mga kaarawan. We pray for them that you would continue to bless them, Panginoon, ang kanilang buhay na lumalim sa kanilang pananampalataya, tumatag sa kanilang relationship sa inyo, Panginoon. Humaba ang buhay na may silbi sa aming lipunan, sa aming tahanan, sa aming komunidad, sa aming iglesia, Panginoon, na siya'y nagagamit mo, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Sa mga may wedding anniversaries, we pray that you would continue to strengthen their relationships, patuloy na patibayin ang kanilang pagsasama at ang kanilang sambahayan, Panginoon. We pray for our brethren abroad, patuloy po na ingatan niyo po sila, ilayo sa masasama, tulungan na magtagumpay sa kanilang kabuhayan. Nasa abroad po sila alang-alang sa kanilang pamilya. Ang iba sa kanila ay malayo sa kanilang pamilya. Panginoon, we pray that you would protect them from the evil ones. Ma-overcome nila ang mga temptations sapagkat malayo po sila sa kanilang pamilya. Panginoon, we pray for your comfort to be upon them. At gamitin niyo po sila, Panginoon, bilang instrumento mo, Panginoon, na may pahayag ang mabuting balita sa mga taong nakakasalamuha po nila. We pray for
our brothers and sisters na may negosyo, Panginoon, we pray that you would grant wisdom to be upon them, Panginoon, sa kanilang pag-handle ng business. Bigyan mo po sila ng karunungan, katalinuhan, katyagaan, Panginoon, at mabuting pakikitungo sa kanilang mga customers. We pray that you would grant more clients, Panginoon, sa kanila. Lalo tigit, Panginoon, na nakikita mo ang kanilang malasakit sa inyong gawain. Inuuna kanila sa kanilang buhay, Panginoon. Tutuparin mo sa kanila ang iyong pangako ng pagpapala. Dalangin po namin ang patuloy mong pag-iingat sa bawat kapatiran namin na may trabaho, sa kanilang araw-araw na paglalakbay, sa kanilang pagtatrabaho. Dalangin namin ang pagiging honest po nila, ang kasipagan, at ang karunungan ng pagloob niyo po sa kanila, Panginoon, at patuloy na promotion, Panginoon, para sa kanila. Sa mga estudyante po namin, we pray that you would continue to grant wisdom upon them sa kanilang pag-aaral. Tulad ng prayer, Panginoon, namin para sa kanila kanina, na sila ay maging isang mabuting halimbawa, Panginoon, sa kanilang mga kaklase. At sa kanilang kabataan, Panginoon, dalangin po namin na magamit niyo po sila para po maikayat, Panginoon, ang iba pang mga kaibigan po nila at madala po nila sila sa inyo, Panginoon, upang manalig sa inyo at sila'y maligtas, Panginoon. Salamat po sa magang ito, Holy Spirit, for your presence in our midst. Salamat po sa pagpapalakas niyo po sa amin, pagpapatatag na aming pananampalataya. Salamat po sa pagpuno mo sa amin, Panginoon, ng inyong Espiritu Santo, Panginoon. Continue to humble ourselves before you. We thank you for your goodness and love for each and every one of us, Panginoon. Salamat dahil kahit kami ay minsan unfaithful, you remain faithful to us. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Lagi kang nandyan sa aming tabi, Panginoon, bagamat minsan nakakalimutan namin kasama ka namin. Nagagawa namin ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Pero ikaw ay patuloy mo kaming pinupursu, Panginoon. Patuloy mo kami na minamahal at handang iharap sa inyo, Panginoon, ng malinis, Panginoon. Ikaw ang kumikilos sa aming buhay upang ang mga hangarin nyo ay maging hangarin po namin. Yung sinimulan niyo po sa aming mabuting bagay ay tatapusin mo, Panginoon, hanggang sa mga huling araw. Salamat po sapagkat tapat ka sa amin. Kaya naman, Lord, turuan niyo kami na maging tapat din sa inyo, Panginoon. At mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso sa aming buhay. Ma-overcome ang anumang sins and temptations na patuloy namin kinakaharap sa buhay na ito. Masamang bisyo, pagmumura, pagsisinungaling, pandaraya sa kapwa, anumang kasalanan na patuloy namin kinakaharap sa buhay na ito. Tulungan niyo po kami na magtagumpay in Jesus' name. Upang sa gayon, kalugdan mo kami, kalugdan din kami, Panginoon, ng ibang tao, at sa pamagitan ng mabuting patotoo, Panginoon, ay maniwala sila sa aming sasabihin at makumbinsi namin sila na tunay nga na ikaw, na aming Diyos, ay nagbabago ng buhay. Binabago mo ang bawat isa sa amin sa mga ugali po namin na dapat baguhin at itama ayon sa iyong katuwiran. Patawad po sa mga times na nagagalit kami sa mga taong sinasaway kami sa aming kamalian. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagmamatigas kami sa aming mga puso. Umiiral ang aming pride na sa halip na magkakasama kami, Panginoon, ay nagkakahiwa-hiwalay kami dahil hindi namin kayang magpakumbaba. Hindi namin kayang makipag-usap. Sinasabi namin na pinapatawad namin pero ayaw naming kausapin.
Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang iyong kalooban sa aming buhay at patuloy po na aming ina-acknowledge, Panginoon, ang utos mo sa amin to love you, to love one another, and to make disciples of Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng iyong lingkod, hayaan mo na ipataw sa bawat isang iyong mayamang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pag hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang karangalan. Sa iyo, O Diyos, ang kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. And all of God's people say, Amen and Amen. God bless everyone.